2 mo to, di ba? So vice versa lang. So pag tinimes 2 mo to, lalabas ito. So ibig sabihin, this is 12 degrees. Tama ba? So kung 12 degrees yung central angle, pwede mo nang i-consider yan na yung parang I ng maliit na simple curve na ito. Di ba? Analysis ng mas maliit na simple curve. Hindi applicable lahat ng formula. Yun nga lang, kailangan i-adjust ninyo yung properties. No? So kung ano yung I, ito na lang yung I na gagamitin ninyo doon. Tama ba? So ano yung R, ito pa rin. Yun, mariretain yun, sabi natin kanina. Kasi nga, cut from the same circle lang naman siya. No? So, ayan. So, next, ano na yung kailangan natin kunin dito? Sabi natin, dadaan tayo sa curve na yan. So, papunta kay A. So, kung meron ka ng stationing kay PC kasi, i-adjust mo na lang, idadagdag mo na lang yung dadaanan. So, bakit idadagdag? Kasi magmo-move ka forward. So, pag magmo-move forward from PC, dagdag. Kapag papunta ka kay PC, yan ay minus ng stationing, no? So, dito dadagdag tayo ng ano ito? Yan yung parang length of curve nung maliit na simple curve na yan. So, pagdating sa length of curve, di ba meron tayong formula? Yung L equal to Ri. Yun nga lang in radians ito. Tama ba? So, para maging radians yan from degrees, pi rad over 180 degrees. Naalala ba yan? Yan yung unang formula na binigay natin kanina. Yun nga lang, wag mong gamitin yung properties ng para sa buong simple curve na yan kasi ang kailangan mo lang yung para dito sa maliit. So kung para sa maliit lang, kunin mo yung mga property nung maliit na simple curve na yun. Tama ba? So, yan na. So kunin muna natin si L. Sige, lagyan na lang natin ng subscript. Yung length ng curve from PC hanggang kay A. So meron tayong radius. Tama ba? Meron kang I from PC to A yan. So yan yung 12 degrees. Tama ba? So ito yung 12 degrees natin. So sige, formula muna. So para hindi nakakalito. Ayan. So formula muna tayo and then substitute. So substitute na natin. Meron tayong R. Binigay yan kanina pa. 200. Tama ba? So times ano yung I natin? Instead of having it as 60, kasi ito yung makukuha mo pag 60 eh. So kunin mo lang hanggang dito. Kasi hanggang doon lang yung stationing na kailangan. So kunin nyo lang si 12. Nasundan ba? So kunin nyo lang si 12. Naka-degrees yan. So convert na lang natin into radians. So this is the length from PC up until A na lang siya. Nasundan ba? So ilan yan? So meron tayong 200 times 12 times pi over 180. So we have here 41.8879 meters. So naka-meters tayo, so ang stationing, di ba? Kung titignan nyo, ayan, no? Tatlo yung nandito sa right side. So kapag English system kasi dalawa lang yan. So parang ito. Ganyan. Dalawa lang siya. So pero kapag yun SI units, tatlo yung nandito. So para ma-solve natin yung stationing ni A, 'di ba? Yung stationing ni A, kunin mo lang si station ni PC. So anong gagawin mo? So kung ito ang reference mo kasi meron naman na siya, aandar ka forward. So pag forward plus yung length ng ating PC hanggang kay So yan na. So meron tayong 1. So instead na plus, gawin na lang natin munang 1,200 plus 41.8879. Ayan. So this is in meters, no? So the stationing therefore of a certain point having a deflection angle of 6 degrees from the same curve, di ba? Is 1 plus, so anyway, magdadagdag ka lang naman. 1 plus 241.8879. So, hindi na natin ilalagay yung meters. So, lagay nga natin dito yung meters. So, pag hindi siya naka-stationing na format, pwede nyo lagyan ng meters. So, pero, kung naka-stationing na siya, hindi na kasi nire-require yung meter na symbol sa dulo. So, ano na siya, understood na siya na meter based on the format alone. So, yung iba, ganun siya. So, anyway, so yan na.
So meron tayong 1421.989. So ito, feeling ko nabaliktad lang. Dapat 26.79 yun. So, anyway, ayan. Nasundan ba? May question ba dito sa ating simple curve? Simple curve pa lang natapos. May question ba, guys? Are we all clear about the simple curve? So, dito, natagalan tayo sa simple curve, no? Kasi, kailangan talagang fully grasp ninyo yung concepts behind this simple curve. Kasi, yun na lang din naman gagamitin natin papunta ng ibang horizontal curves. So, yung dalawa pa, si compound tapos si reverse curves. So, and then, we will proceed to your spiral curves. So, ayan. So, ang pagkakaiba lang nung simple curve sa compound and sa reverse, may mga additional lang kayong mga concept na gagamitin. No? So, parang sa compound curve, gagamit pa kayo dun ng sine law, cosine law. Ayan. So, kasi meron kayong mabubuong triangle doon. So, pag reverse curve naman, yun, simpleng analysis ng dalawang simple curve lang yun ang magkadugtong. So, consider nyo lang na yung isang tangent nila ay common. So, ganun din naman sa compound curve, may common tangent tayong tinatawag. So, pero before that, may question ba tayo, guys? May question? No. Ayan. So, sige. So, para matapos natin, siguro hanggang reverse curves. No? Or hanggang dito siguro compound curves. Magre-rush tayo dito. Ayan. Anyway, pare-parehas na lang naman ng concept. So sige, dito tayo pumunta naman ng compound curves. So isa-isahin natin. So meron tayong dalawang simple curves. Pag sinabing compound curves, dalawang simple curves lang na magkatabi. So syempre, dalawang magkaibang simple curve yan. Kasi kung parehas sa simple curve, edi nakabuo ka lang ng isang malaking simple curve, no? So kung parehas sila, kung yung curve na ito ay same sa curve na yan, di binuo mo lang yung, di ba? Parang nag-time, parang lumawak lang yung simple curve. So pag sinabing compound curve, dalawang magkaiba yan na pinagdugtong. Nasundan ba? So dalawang magkaiba yan na pinagdugtong. So there are certain cases kasi na medyo no, medyo hindi na smooth pagdating natin ng simple curve. So, ang ginagawa, hinahati na lang, no? Hinahati na lang. So, para to ensure yung mas smooth na pag-ikot, lalo na yung mga, mga super um, round, ay, talagang super gaganyan siya. Yan. Kailangan, kailangan ah hatiin, kumbaga. No? So, para mas madali to ensure a smoother transition ng curve natin. So, yun naman ang gusto natin, no? Para mapadali yung buhay ng mga dadaan sa road and then to make it more safe. So, syempre kapag super sharp yung curve kasi, tataas yung tendencies ng or tataas yung probability ng din, ng accidents. Tama ba? So, anyway, so moving on to our compound curves, sabi natin, dalawang magkaibang simple curve yan na pinagdikit. So kung saan sila pinagtugtong, yun yung tinatawag natin na PCC or the point of compound curvature. So the point of compound curvature. So ganun pa rin, yung back tangent, yung isang road, nandito yan.
Yung pangalawang road, nandito yan. So, pag ginawa daw yung simple curve, medyo siguro may mga obstacle pang iba. May mga obstructions pang iba. So, anyway, so basta, nasa ano naman yan eh, nasa, ah, ano bang tawag doon? Ah, preference ng magde-design na lang kung ano gagamitin niya, no? So dito, if meron tayong compound curve, so dalawa na yung simple curve dito na magkaiba. So ang analysis dito, ganun pa rin. So if you are just considering this first first curve, syempre yung first curve yun yung katabi ng PC. Yung second curve yun yung katabi ng PT. So if you are to consider only the first curve, so may kanya-kanyang property pero the same as your simple curve na lang, no? So meron siyang central angle, meron siyang length ng long chord, ito yon, length ng long chord yan, LC1. Sige, palitan natin ng kulay. Yan yung LC1, ito yung LC2. So dito kasi sa figure, L lang. Eh di ba ang L natin is ito, ay nabaliktad niya. So ang LC kasi, length of long chord. So yung L, yun yung length ng curve normally. So nabaliktad dito sa figure. So dito naman, ito na yung ating, hindi makita, yung matingkad niya. Yan na yung L1, ito na yung L2. Dito na lang, L2. Sige, palitan natin yan. Ayan. So, ganyan lang. So, ganyan lang yung dalawa. So, meron pa rin siyang length ng curve sa isa. So, kung kailangan mo si L1, edi gamitin mo yung formula ng mga simple curve. Tama ba? So, hanapin mo dun si L1, si L. So, yun lang si Ri times pi over 180. Tama ba? So, gamitin nyo nga lang, syempre, the properties of this first curve. So, yung gagamitin yung properties ng second curve kasi para sa second curve. Ganun lang. So, ang pagkakaiba lang dito, so, syempre, meron pa rin. Sige, ituloy natin hanggang mapunta tayo dito sa triangle sa taas. So, kung ito yung back tangent ng buong compound curve, take note, ito yung back tangent ng buong compound curve. So, meron tayo ditong um, forward tangent ng buong compound curve, ito din naman. No? So, ito din naman. Yun. Yung line na may violet. So, pag in-extend mo yan, yan yung tangent line na forward tangent na tinatawag natin. So, ano ngayon itong line na ito? Yan. So, yung line na dadaan sa PC. So, yan yung tangent dito sa PCC naman. Nasunod ba? So, ibig sabihin, tangent yan sa PCC. So, ibig sabihin lang nun guys, no? Yung tangent dyan sa PCC, tinatawag yan na common tangent. So bakit common tangent? Kasi yan ay, di ba, tangent line nitong unang curve and tangent line din yan ng second curve ninyo. So essentially, no, pag titignan natin yung first curve alone, so wag niyong papansinin muna itong second curve. Ang back tangent ng first curve is itong violet. Ang forward tangent nung sa first curve is itong red hanggang dito kay PCC. Tama ba? So ano ulit yung property na tinuro natin about your tangents? Sila ay equal ang distance. Tama ba? So equal ang distance from PC to PI, from PI to PT. So yun nga lang dito, naiba yung notation pero same pa rin. No? So naiba lang yung label ng points pero same pa rin. Ibig sabihin, yung line na ito, siya lang din yung nandito. Nasunod ba? Yung T1 dito, siya lang din yung T1 doon. Nasunod ba? Hanggang dito kay PCC, syempre. So same thing is true dito sa T2 naman dito.
Palitan nga natin. T2, ito, T2 na rin. Tama ba? So, ayun. So, kayo malilito doon, no? So, parehas pa rin yan. So, ang tanong ngayon, since parehas pa rin, di ba? Kasi property naman yun ng circle, hindi yun pwedeng maiba. So, kung ano yung distance na ito, yun yung distance na yan. Kung ano yung distance na ito, yun yung distance na ito. Nasundan ba? So, ang tanong ngayon dyan, since ito yung buong tangent distance ng compound curve, ito yung buong tangent distance ng buong compound curve, yung forward tangent ninyo. Pwede ba nating sabihin na sila ay same? Tama ba? Same ng length. Just like yung dito. Kasi dito, T1, T1 din ito eh. Ganon din sa kabila. T2, T2 din ito. So, pagdating natin sa buong compound curve, so if we are to take the whole compound curve, can we now say that yung distance na ito sa back tangent, no? So, from PC to PI, yung talagang PI ng compound curve, ay equal to from PI to PT. So this time, hindi na pwede. Nasunod ba? So hindi nyo pwedeng sabihin na yung dalawang naka-encircle na lines dyan, those are your parang tangent distance kasi no? Kapag kung tutuusin, yan yung parang tangent distance ng compound curve nyo. So kaya hindi sila same kasi nagkaroon ka na ng shifting, di ba? Sabi natin kung iisang circle lang yung pinanggalingan ng dalawang tangent line, doon palaging equal. Kaya ganito, ito, ang equal lang dito. Tama ba? Kasi itong curve na ito, yung first curve lang na yan, galing lang sa iisang circle. So ngayon, since nag-iba yung radius dito, edi talaga, no? So sure tayong ibang pinanggalingang circle din yan. So ibang pinanggalingang circle, doon naman kasi nakatangent si PT. So ibig sabihin, yung dalawang naka-encircle na nandyan, hindi na yan same ng distance. So ngayon, paano nyo kukunin yung mga, di ba, paano nyo kukunin yung mga nandito? So, una nating titignan yung angle muna kasi madaling makita yan. So anong sabi natin ulit sa simple curve? The, uh, the angle between the extension of the back tangent, di ba? Pag in-extend mo yung back tangent, kinuha mo yung angle niya with respect to the forward tangent. So, syempre, no, considering only the first curve, the forward tangent would be yung tangent through the PCC. So, yung angle na yan yung angle of intersection, which is also the central angle of that curve. Tama ba? Kaya kung titignan ninyo, I1 dito, I1 din yung nandoon. Nasundan ba? So, same thing is true dito. Kapag in-extend mo itong back tangent, so, sa second curve, ang back tangent niya na yung common tangent natin, no? Ang back tangent na niya, yung common tangent natin dyan. So, pag in-extend mo yung back tangent, pinunta mo sa forward tangent, which is yun na yung tangent through PT naman, yun naman yung angle of intersection sa second curve. So, by virtue of, di ba, by virtue of your vertical angle, kung ano yung angle dito, yun din yung angle dyan. So, considering nag-intersect yung dalawang lines, kung ano yung angle dito, yun din yung angle natin dito. So, kaya naging I2 naman ito. Nasunod ba? So, kaya naging I2 din ito. Nasunod ba? So, paano kung kailangan nyo na si theta? So, yung theta dito sa figure kasi is ito. So, pero sabihin na lang natin, paano kung kailangan nyo yung angle dyan sa may PI inside the triangle? So, yung remaining angle na yan, di gamitan mo ng sum. Tama ba? Sum of interior angles. Meron kang I1 plus I2 plus theta is equal to 180 degrees. So saan galing yan? This is from your geometry. So this is from your geometry. Dito muna. So anong subject ng geometry? Anong topic ng geometry? Yung sum of interior angles ng isang polygon. So pag triangle, di ba 180? Di ba triangle yung nabuo natin dyan? So meron tayong 180. So, yun na. So, pag i-consider naman, so bakit naman, no? So, kapag yung back tangent na ng buong compound curve, tapos yung forward tangent ng buong compound curve, pag nag-intersect, bakit ipag-add mo na lang yung central curve ng dalawang yun?
No? So bakit ipag-a-add mo na lang yung central curve nung dalawang yan? Diba? Central angle nung dalawang yan. Kasi galing naman yan sa concept ng isang line. So one line constitutes 180 degrees. So kung ito ay theta, diba? Kung ito ay theta, para makuha natin si I, kailangan natin i-minus yan sa 180 degrees. So itong theta, kailangan i-minus sa 180 degrees. Ah, kung itong theta, trinanspose nyo dyan, 180 minus theta, hindi ba I1 plus I2 din ang may iwan? So ibig sabihin, yung angle of intersection ng buong compound curve, I1 plus I2. Pero yung buong compound curve, walang iisang central angle yan. So magkaiba sa dalawang curves. So pero meron pa rin siyang angle of intersection. So the angle of intersection of the whole compound curve would be the algebraic sum of the central angles ng dalawang curves na pinag-compound ninyo. Tama ba? Pinagdugtong ninyo. So yun lang yung kailangan tandaan. So this distance is x, this distance is y kasi hindi na yan parehas palagi. So the point of intersection of the first curve, ginamitan na lang ng V1. So yung pangalawa naman, ginamitan na lang ng V2. Or yan na yung sinasabi nilang vertex kasi. So yan yung vertex 1 ng triangle na ito. So ito ang key to solving your compound curves. No? So huwag niyong kakalimutan, key to compound curves, yung magic triangle na yan. So, tapos, bukod sa magic triangle na yan, di kailangan nyo ng sine law at cosine law, no? Kasi di naman siya right triangle palagi. So, hindi palaging Pythagorean at saka SOHCAHTOA ang applicable dyan. So, talagang kailangan nyo ng general laws of trigo, which are yung law of cosines, law of sines. So, kung alam nyo rin mag-law of tangent, okay lang din naman. Tama ba? So, pero usually, cosine law at saka sine law na lang. Yeah. Nasundan ba? So, yun lang naman yung kailangan yung tandaan dyan. So, yung length ng common tangent ninyo pala, yan na yung T1 plus T2. So, the length of the common tangent, T1 plus T2. Kagad. And that would serve as the parang base ng magic triangle ninyo. So, yun na. Wala nang problema dyan, di ba? Mabilis lang. Mabilis lang siya. So, as long as pag may compound curve kayo, hanapin nyo kaagad si magic triangle. So pag nahanap nyo na, yun na yung other solution nyo kung kailangan nyo ng ibang ah, properties ng compound curve. Pero kung kailangan nyo lang yung properties nung bawat isa na simple curve, babalik lang kayo sa formula natin ng simple curves. So may Rore-Tore-Tor lang kayo. Tore-Rore-Tor. Nabaliktad pa tuloy. Tore-Rore-Tor, Halcor R tsaka Halcor M. So babalik lang kayo doon ulit. So, yun lang. So, wala namang kailangan ano dito. So, yung additional lang natin na magic triangle. So, huwag niyo kakalimutan yung magic triangle. Dito pala. So, bukod sa LC1, LC2, pwede rin ipakuha kasi dyan, no? Pwede rin ipakuha dyan ito. Yan. So, yung L na yan, gawin na lang natin LC total. So, LC total na lang siya. Yan. So, para makuha yung LC total, so, geometric solution na yun. So, hanapin nyo na lang yung geometry nun. So, pwede kayong dumaan sa malaking triangle na ito. Yan. Or pwede nyo kunin na lang yung mga angle siguro dito kung kaya nyong makuha. Tapos, ito na lang yung gamitin yung triangle. So, depende naman yan sa inyo. No? Depende naman yan sa inyo. So, sige, pag-solve na tayo no? So, para matapos natin si compound curves. So, tapos tsaka tayo mag-reverse curves. Later. Later na lang, kasama nung iba. So yun nga lang masyadong madami. So try na lang natin tapusin din si reverse curves. Ano oras na ba? 11:15 na pala. So late din tayo nag-start kasi. So anyway, sige, i-continue natin. So kung may question kayo, uh, send it right away no para hindi siya babalikan. Kasi kapag nag-question kayo tapos medyo malayo na. So explain ulit natin kung ano yun. So at least ngayon, no, so kapag nag-question na kayo ngayon,
Madaling balikan lang. Anyway, so sabi dito, the chords of a compound curve from PC to PCC and from PCC to PT are 130.6 meters and 139.6 meters respectively. So its common tangent makes an angle of 20 degrees and 36 degrees respectively with the tangents at PC and PT. So check kung meron tayong pang-compound curve na figure. Ito. Ito ata same problem. So, bawasan muna natin. Ayan. Lakihan natin. So, ito na yung given. Kakasya ba siya dito? Palitan na lang natin. Sige, dito na nga lang sa baba. Ayan. So sige, i-visualize natin, no? Sabi dyan, the chords of a compound curve. So if this is your compound curve, ayan, meron ka ng L1, meron ka ng L2. So yun yung length ng curve, no? So hindi length ng chord. So ang length ng chord, yun yung binigay dito. So sabi dito, the length of the chords or the chords are 136 meters and 139.16 meters respectively. So yung una, PC to PCC, PCC to PT naman yung pangalawa. So, visualize natin, nandito yan. So, from PC to PCC, meron tayong 130.6 meters. So, from PCC to PT, meron tayong 139.6 meters. So, ano sila? Sila yung LC1, tsaka sila si LC2. Yan. So, yun yung LC1 and then yung LC2 natin. So, yeah. So, the other given, wait lang. Ayan. So the other given are yung ating angle of intersect. Sorry, sabi dito, its common tangent makes an angle of 20 degrees and 36 degrees with the tangents at PC and PT. So to visualize, ito yun. So kung ito yung common tangent, the yellow line, ito. So if this is our tangent, yung yellow line, so ang ating, yan, ang ating angle daw or the angle between this common tangent up to yung na kay PC. So, yun yung nasa una, tama ba? Ayan, no? So, the common tangent makes an angle of 20 with the tangents at PC. So, 20 kay PC, 36 kay PT. So, 20 kay PC, 36 kay PT. So, ano yun? So, kung ito na yung tangent through PC, ito na yung common tangent, itong yellow, ayan. So, yung angle daw between the two, yun yung 20 degrees. Nasundan ba? So next, sabi naman dyan, from the common tangent up to the tangent through PT, so yun yung forward tangent natin ngayon, yun yung binigay na 36 degrees. Tama ba? So yun yung binigay na 36 degrees ninyo. So this one is your T1, dito naman yung T2. Kasunod ba? Na-imagine ba? So yan na. So wala nang ibang binigay. First question, determine the radius of the first curve. So determine the radius of the first curve. So if this is our figure, solve muna natin yung mga radius ng dalawa. No? So kayang-kaya natin yung isolve using yung LC na binigay natin dito. Ang problema nga lang doon, wala tayong I. Tama ba? Wala tayong I. So para makuha natin yung I, i-consider natin yung binigay na angles ulit siya. So if this is 20 degrees,
Ano ang sabi natin ulit? Balikan natin yung figure dito. Kung ano yung angle of intersection between yung tangent through PC hanggang sa common tangent, yun yung angle of intersection ng first curve. Tama ba? Diba yun lang? Kasi yung tangent through PC, yun yung back tangent ng first curve. Yung forward tangent niya, yun yung tangent through PCC. So ito yung common tangent. Tama ba? So ibig sabihin, ito na yung I, I1 ninyo. So kung yung I1 is given naman as 20, ibig sabihin, alam na rin natin yung I na 20 rin pala yun. No? So kumbaga ipapattern nyo na lang. So yung isang binigay kasi ito, no? From the common tangent up to the tangent through PT, which is yung ating forward tangent ng buong compound curve. So kung yun yung binigay, sabi natin siya lang din naman yan, edi meron din pala tayong I2, so hindi pala natin isosolve, no? Given siya, hindi lang directly given. So ito yung angle between yung yellow line and then this tangent line. So, ayan. So, ganun lang pala, no? So, meron tayong LC. So, ito na. Ganito na lang. So, meron tayo ditong, this is your 20 degrees na angle. So, this is your 36-degree angle. So, bakit nandyan? Kasi yun yung nandito. Ba? Which is also nandito. Na-imagine nyo ba? Di ba ito yung I2? Ito si I1. So, ayun na. So, same siya na dito, 36 degrees na therefore, itong I2. So, wala nang problema kung may I1, I2. Meron tayong formula, di ba? Tori-roritor, wala namang LC doon. Doon tayo sa una, sa hull core. Di ba sabi natin, hull core, ibig sabihin, half of the LC over R. Tama ba? Kasi half OR. So, half of LC over R. So, yun na. Yun ang magiging formula natin dito. So, unahin muna natin si R1. So, meron tayo ditong sine of I over 2. So, ilagay na lang natin yung gagamitin nating formula dito. So, sine of I over 2. Sige, diretso na lang natin kasi kanina pa naman natin sinusulat si formula. So, siguro alam na natin yun. So, sine of I. So, gamitin muna natin si I1. So, meron tayong 20 degrees over 2. Ingay. So anyway, divided is equal to, so whole core, so 1/2 of LC. So ano yung LC na gagamitin mo? Siyempre, si L1, no? Si LC1. So 130.6 divided by R. So siyempre, subscript na lang natin yan, R1. So R1 therefore is equal to 8. So same thing, gayahin na lang natin. So sine of the other curve, meron tayong 36 over 2 is equal to 1/2 of the given. Kasi meron tayong given din na LC2. So meron tayong 139.16 meters. So divided by, we have here R2. R2, therefore, is equal to this. Para type na lang tapos input. So meron tayong 0.5 times 130.6 over sine of 10. So ang radius ng first curve, 376.0477. So actually, tinatanong to no, sa unang question natin. So, yan na. Meron na kayong 1 point. So, tama na ba yun? 1 point. Tama na ba ang 1 point, guys? So, tinatanong ito, so i-highlight na natin agad. So, tama ba? 376.0477. Na-highlight ba natin yung kanina? Yeah. So anyway, so kunin na rin natin si R2. So kahit hindi tinatanong, so para meron na tayong database, no? So meron tayong 18 tapos 139.16. So meron tayong 225.15 165.6. This is also in meters na rin. So nasa choices yata yan. Ayan. So mag-ingat kayo sa choices no kasi
Minsan may mga trap choices talaga lalo na sa PSAT. Meron ba kayong mga backboards na? Mga may backboards na ba kayo or hindi pa na? So this is solving for R. So lagay na natin sa taas para hindi na problema. Lagay na lang natin dito. So para yung figure katabi ng mga sinusolve natin. Pero at least meron na tayong database. So next, para makuha na, ano ba yung next question? Sorry. So meron tayong determine the length of the long chord of the compound curve. So ito medyo challenging ito no kasi ang hinahanap na yung length ng buong compound curve yan no, the long chord of the buong compound curve. So hindi yan yung mga binigay lang na 130.6, yung 139.6. So hindi lang yan yun. Tama ba? So hindi lang yan yung binigay na 130.6. Tapos i-add mo lang si 139.6. No, yung LC na yun, yun yung nakapakita dito na naka-dark green, no? Ito. Yan. Yung LC na yan ang kukunin natin dito. So to solve for that LC, yes, to solve for that LC, so ayan. So we have, di ba yung tinuro nating isang solution kanina na pwede mong daanin sa buong triangle na yan. Pwede mong daanin sa triangle na ito. So yun nga lang, pagdating sa triangle na yan, kakailanganin mo dyan si tangent 1, kakailanganin mo dyan si tangent 2, kakailanganin mo si x, tapos si y, gagamit ka pa ng cosine law. So dito, yung isang solution din naman kasi, so minsan kasi mas mabilis yun, no? Kapag, lalo na kapag may binigay ng T1, T2, mga ganyan. So depende sa mga given. So the other solution would be to use this triangle. Yun yung sabi din naman natin kanina. So if we are to use this triangle, kailangan lang natin i-solve dyan yung mga angle na lang. Kasi meron nang binigay dito, oh. So lalo na may binigay na LC1, may binigay na LC2. So talagang mas mabilis pag gagamitin natin itong dalawang triangle na yan. Kasi purely the angle na lang yung kailangan makuha. Tama ba? So kunin na lang natin yung angles dyan. So paano natin kukunin yung angles? So paano natin kukunin yung angle na yan, and angle na ito. Tama ba? So yung tatlong angles na nandiyan. So makuha mo lang yung dalawa, gamitin mo na si 180. Tama ba? Makukuha mo na yung pangatlo. So para makuha natin yung at least no dalawa, so pwede natin i-consider yung dalawang 'di ba? Yung dalawang simple curves na pinagtugtong na yan. So ano ulit ang tawag dito? So ano ulit ang tawag diyan? Yan na yung deflection angle. So basta may tangent tapos this angle niya with respect to the chord, deflection angle yan. Yun nga lang, deflection angle ng alin? Ng chord na LC1. Masunod ba? Kasi ito yung kinuha mong chord eh. So ang kailangan mo dyan i-divided by 2, di ba sabihin natin ito na lang si theta 1. So si theta 1, ayan, ayan. Tama ba? Nasundan ba? So, ayan. Para makuha natin si theta 1, 'di ba kailangan i-divided by 2 mo lang yung central angle. Ngayon, anong central angle? So, syempre, depende yan kung ano yung nag-subtend dun sa chord. So, kung kinuha mo na yung deflection angle from tangent to a certain chord, kunin mo yung subtended angle nung same chord na yun papunta sa center. So, this time, walang problema, 20. So, divided by 2 mo na lang yan, alam natin theta 1 would be 10 degrees, no? So, huwag na lang tayo maglagay ng variable, divided by 2 na lang naman siya. So alam nating 10 degrees yan. So saan galing si 10 degrees kalahati ng 20? Nasundan ba? So bakit kakalahatiin lang ni 20? Kasi this is your deflection angle ng buong chord na yan, which is subtended by this angle sa center, or subtended at an angle of 20 degrees at the center. Nasundan ba? So yun na. Yun na yung kailangan yung tandaan. Ang laki naman kasi niya.
Ayan. Nasundan ba? So, same thing, gayahin natin yung ginawa natin dyan, dun sa kabilang side naman, dito. So, si theta 2, yung deflection angle theta 2. So, para makuha naman dyan, kalahati na rin yan ni 36. Di ba sabi natin, kahit saang tangent yan, basta tangent to chord, kung saan siya malapit. Eh kung yung long chord lang naman kinonsider mo, malapit siya sa both, di ba? Same lang yung nandyan. So kung ano yung nandyan, yun din kasi yung nandito, no? So mamaya. So, kunin na lang natin muna ito. So, meron tayong theta 2, kalahati lang ni 36. So, bakit kalahati ng 36? Deflection angle ng central angle na ito, di ba? So, deflection angle ng chord na yan, which is subtended by this angle sa may center. So, kalahati na lang yan, 18 degrees. So, same thing is true, 18 degrees na rin dito. Tama ba? So kasi deflection angle lang din naman yan. So kung ganun lang din pala, edi ito, 10 degrees lang din pala yan. Tama ba? O edi ang dali ng angle natin sa gitna. So paano nyo kukunin yung angle dyan sa gitna? So edi gumamit ka na lang ng concept ng isang line having an angle of 180 degrees. Tama ba? So 180 na lang yan minus 28. So meron tayong 150. So, sige, ganyan lang. Minus 10 pala, sorry. Minus 80. So, 152. So, meron tayo ditong 152 degrees. Ngayon, ayan. Ngayon, bakit? Bakit tayo nag-consider ng isang line lang? So, kasi itong 10 and itong 18, naka-reference yan sa common tangent. Di ba? Tangent hanggang sa may chord. Tangent hanggang sa may chord. Sabihin, itong buong yan, yan ay isang buong line lang. So, yun na. Yun na yun. 12:10 na pala. So, sige, bilisan na lang natin. So, meron tayo ditong dalawang side ng meron. Tama ba? Tapos meron kang angle katapat nung hinahanap mong side. Consider mo yung triangle na ito. Consider mo yung triangle na ito. So, i-highlight na lang muna natin siya. So, using cosine law na, sorry, naalala po ba si cosine law? Di ba meron kayong, ano ulit si cosine law guys? Meron tayong c squared. Di ba meron kang side squared equal to a squared plus b squared minus 2ab cosine of the angle opposite kung ano man yung nandito. Tama ba? Yung kung ano mang side C ang kinonsider ninyo dyan. So using the same format, meron tayong LC. So syempre siya na lang ilagay natin dito kasi siya yung meron tayong alam na angle na katapat. So hindi naman natin alam yung angle dito pa and yung nandito. No? So yung nandito ang alam natin. So using cosine law, meron tayong LC squared equal to 130.6 squared. So yun na yung isang side. The other side, 139.16 squared minus 2 times 130.6 times 139.16, the cosine of, yung nakuha nating angle kanina, 152 degrees. Tama ba? So square root mo na lang yan, kuhang-kuha na natin si LC. So madali ito basta meron kang LC, 1 LC, 2. Tama ba? So madali na yan. So instead na kukunin mo pa itong buo, kukunin mo pa itong buo. So the total LC, yan. Ilan yan? Meron tayong square root of 130.6 squared plus 139.16 squared. Tama ba? So try nyo din i-calculate guys. So minus 2 times 130.6 minus 139.16 times the cosine of 150. So the total LC is 190.4824. This is in meters. So yung LC na yan guys, no, yung buong common tangent na yan from PC to PT.
So, hmm, wait lang. Bakit din wala na naman sa choices? May mali ba akong na-input? Ah, ayun. Sorry, sorry. Times pala yan. Mali lang sa ano, calculator. So, pero tama yung analysis natin, no? So, 261.7552. So, namali lang ng pindot, yung minus, ay yung times naging minus. So, ay, 261.755, letter C. Nasunod ba? So, the last question here, number 9, determine the length of the common tangent of the compound curve. So, the length of the common tangent, yun lang si T1 plus T2. So, syempre, para makuha natin si T1, T2, yan. So, solve na lang natin. Solve for T. So, wala nang problema yan kasi meron na tayong, di ba? So, using tangent of I over 2 is equal to T over R. So, cross-multiply mo na lang, di ba? So, tangent 1 is equal to the radius. So, meron tayong radius kanina, 376.0477. The tangent of I, syempre gamitin mo si I1, 20 degrees. Divided by 2 pa yun, ha? So, yan na. So, T2, meron tayong 225.1656. And the tangent of, syempre, I2, 36 divided by. So, yan na. So, meron tayong 376.0477. The tangent of 10, 66.3074 meters. So, and the other one, meron tayong 225.1656. The tangent of 18, 73 meters. Tama ba? So, to solve for the total length of the tangent na common, so the tangent through PCC din yun, no? So, pag tinanong, the tangent through PCC, yun na yung common tangent. And di pag-add na lang natin, 73.1607 plus 66.307, 139.468. This is also in meters. So, yan na. Yan na yung ating length ng common tangent. Nasundan ba? So, palakihan na lang natin ito para hindi naman sayang sa space. Ayan. Nasundan ba? Okay. So, do we have questions, guys? Before we take our lunch break. May question ba? May question ba, guys? Parang wala tayong question. Parang gets na gets ninyo ang ano, bago pa tayo magturo. ano, ah, madali lang ba? Madali lang ba yung mga example natin? O nakalimutan? So, kailan pa ba ang surveying? Around second year. Second year ba ang survey? So anyway,
So anyway, ano pa lang naman kasi, compound curve. So siguro dito sa reverse curves. Ano bang susunod? Spiral pa. So dito, medyo ano lang, no? Madami tayong may explain dito. Pero anyway, mamaya na lang siya. So sige, kung wala namang question, no? So, super extended title. So anyway, ayan. Ano naman, late tayo kanina. So kaya ba nababalik tayo ng one para hindi tayo mali later? Kaya ba guys? Parang hindi ko nakikita yung may mga nagme-message. Ayan. Kaya ba guys? Kaya naman no, wala na. Silence means yes. Ayan. So sige, I think balik na lang tayo ng one para makapag lunch break na lang tayo. No? So one or around 1:10 siguro. So para ano, may leverage. So anyway, so sige, let's take our break na lang muna. And dito na lang din tayo mag-Zoom. Balik na lang kayo dito sa Zoom call. Yeah. So we will be back uh, around 1, siguro 1:05. 1 or 1:05. Kaya yan. So, sige. Happy lunch, guys. So, see you later again. Makikita